Tulad ng nabanggit na natin kanina na ang USS Florida ay kabilang sa hanay ng mga Ohio-class nuclear-powered submarine. At sa ngayon ay kung ating aalamin ay mayroong 18 peraso na mga Ohio-class na submarino ang US Navy. At sa bilang na ito ay ang 14 units dito ay mga ballistic missile submarine o ang tinatawag na SSBN, habang ang natitira namang 4 na units ay modified bilang mga guided missile submarines o ang tinatawag naman bilang ang mga SSGN. Noon pang taong 1994, base sa analisasyon ng Nuclear Posture Review Study, ay ipinagpapalagay nila na sa 18 units kasi ng mga Ohio-class submarine ay sapat na ang 14 peraso dito para sa estratehikong pangangailangan ng bansang Amerika. Kung kaya't dahil nga doon ay dito na nagdesisyon ang kanilang depensa na ang 4 na sobrang units ay i-convert na lamang bilang mga SSGN na siya namang maaari nilang gamitin sa pagsasagawa ng mga conventional land attacks at ilan pang mga special operations. At bilang resulta ay dito na nga nabuo ang 4 na SSGN submarine na kinabibilangan ng USS Ohio, USS Michigan, USS Georgia at ang huli ay etong ang USS Florida na siyang ang submarino na itinuturing nagsagawa ng matinding land attack laban sa mga target na Houthi sa bansa ng Yemen. Ang USS Florida ay may habang sumusukat na 560 feet o 170 meters long, habang ang kanya namang displacement ay may bigat na 16,764 tonelada. Ang ginagamit na makina nito ay ang single na General Electric SHG nuclear reactor na siya namang nagpapaikot sa 2 steam turbines na nagpo-provide ng aabot sa 60,000 horsepower para sa naturang submarino. At sa lakas na nabanggit kung kaya't magagawa nga ng USS Florida na gumalaw sa bilis na 20 to 25 knots. At dahil din nga sa pinapagana ito ng nuklear kung kaya't unlimited ang range at endurance ang kanyang tinataglay. Pagdating naman sa sensor na siyang pinaka-nagsisilbing pandama ng isang submarino ay hindi din talaga matatawaran ang mga sophisticadong radar na naka-equip dito. Para sa kanyang surface search, navigation and fire control radar ay gumagamit ito ng tinatawag na BPS-15A IJ dashband radar. Habang ang sonar na nakapaloob naman dito ay kinabibilangan ng IBM BQQ6 passive search sonar, BQS-13 at active BQR-19 mula sa kumpanyang Raytheon, kasama pa ang isang BQS-15 active and passive high frequency sonar, at ang huli ay ang BQR-15 passive towed array na dinevelop naman ng kumpanyang Western Electric. Kung sa mga nabanggit nating radar at sensor ay hindi maitatatuwang talagang napaka-advanced na mga naka-install na ganito sa USS Florida, ay pagdako naman sa kanyang mga daladalang kargada ay hindi rin pahuhuli ang mga armas na taglay nito in terms of lethality. Unang-una na dito ay ang 4 na 21-inch na torpedo tubes na pasadyang inilaan para sa ititira nitong mga Mark 48 torpedo. Ang Mark 48 torpedo base sa pananaliksik ay sinasabing may range o lawak na kayang abutin ang hanggang sa 50 kilometers o 31 miles, habang ang kanya namang taglay na explosive warheads ay may bigat na 650 pounds o equivalent sa 290 kilograms. Pero ang isa sa pinaka-crucial part dito ay ang pagkakaroon ng mga USS Florida ng nasa 154 peraso ng mga nakahandang BGM-109 Tomahawk missile na hinati naman sa tagte 22 units sa loob ng 7 hanay. Alam naman natin na may katagalan na rin mula nang ma-develop ang mga Tomahawk missiles, subalit magkagayon man ay hindi pa din nga ito pahuhuli sa kapabilidad o mga kakayanan na kaya niyang ipamalas. Matatandaan kasing mula pa man noong 1970s nang ito ay inisyal na produce ng kumpanyang General Dynamics hanggang sa ito ay mapunta sa kasalukuyan sa kamay ng defense contractor na Raytheon ay samot-sari at ilang beses na talagang nagsagawa ng mga pag-upgrades kaugnay para mas palakasin at panatilihing relevant itong mga Tomahawk cruise missiles.
Ang mga Tomahawk ay isang long-range, all-weather at jet-powered na uri ng subsonic cruise missile at depende sa klase o version ay may range nga ito na aabot ng mula sa 1,550 miles o 2,500 kilometers. Sa ngayon ay ang latest variant nito na Block 5 ay may dalawa ding klase at ito ay ang 5A at 5B na parehas ngang compatible at saktong naaangkop para sa anumang mga klaseng sistema. Ang isa sa variant nito na 5A ay tinatawag din bilang ang Maritime Strikes na sa ngayon ay sinasabing ininstallan din ng bagong seeker na siya namang nagbigay ng kapabilidad dito para patamaan ang kahit pa mabibilis at yung mga gumagalaw na target. Habang ang ikalawang variant o uri ay ito namang Block 5B ay nagtataglay ng features na tinatawag na JMEWS o Joint Multi-Effects Warhead System o ito nga yung warheads na may dalawang stage na sa madaling salita ay pinagsama o pinagkumbina na sa katangian nito ang kanyang blast fragmentation at ang kanyang enhanced penetration. At dahil nga sa kapasidad na nabanggit kung kaya't ang variant na ito ay angkop na angkop para puntiryahin ang ilang mga soft target at kahit pa ang mga bunker na nagtataglay ng mga makakapal na pananggalang na saktong-sakto naman para sa mga makakapal na pinagtataguan ng mga rebeldeng pinupuntirya. Pagdating sa speed, bagamat subsonic lang ang bilis na kaya nitong ibigay, ay mas makatutulong naman ang ganong lamang na tulin upang mas ma-achieve ng Tomahawk ang isang slow at low altitude flight. Ito kasi ang naaangkop na paglipad na siya namang magiging sanhi para nga mas mahirapan ang radar ng kanilang mga kalaban upang ito ay mabilisang ma-detect. Sa kasalukuyan, kahit pasabihing medyo lumalaki na rin ang hanay ng mga rebelding Houthis, ay hindi maitatangging wala pa sa kalingkingan ang kanilang lakas at pwersa kung ang pag-uusapan ay ang sa aspeto ng kompletong mga advanced na weapons tulad ng sa arsenal ng Estados Unidos. At sa ngayon din ay wala pang kapabilidad ang mga naturang rebelde para naman i-track ang lokasyon ng USS Florida o kaya i-intercept ang mga sandatang ititira ng nasabing US submarine, partikular na ang Tomahawk missile lalo na ang variant nito na Block 5B na nagtataglay ng JMEWS. Kung mapapansin nyong sinabi ko specifically ang Tomahawk Block 5B sapagkat ito ang pinaka-perfect na weapons na maaaring gumanap o siyang ginamit ng US para nga wasakin ang ilan sa mga pasilidad ng rebelding mga Houthis. Kung sa bagay, base na rin sa mga latest na kaganapan kung atin lang talagang oobserbahan ay medyo nalalayo na ang mga Yemeni rebel sa mas nauna nilang layunin. Ito ay kesa ng una nga itong magsagawa ng mga panghaharang sa mga shipping lines na dumadaan sa Red Sea. Matatandaan kasing nagsimula lang ang kanilang muling pag-atake sa mga shipping lines sa katwirang ang kanila lang daw na kukubkubin ay yung mga barkong dadaong patungo ng Israeli port bilang pagpapakita ng suporta sa pinapanigan nilang grupo ng Hamas. Subalit ngayon kasi ay taliwas na ang kanilang kilos sa nauna nilang sinambit sapagkat inanunsyo na din nila na hindi na lang mga shipping lines na papuntang Israel ang kanilang haharangin, bagkos ay kasama na rin ang lahat ng mga vessels na dadaan sa naturang vital waterways. Mga desisyon at pagkilos ng pamunuan ng Houthi na siya namang tilay naging o magiging dahilan upang maubos na ang pasensya ng puwersa ng US, lalo pat sobrang nakakaantala na talaga ang kabi-kabilaan at sunod-sunod na pag-atake ng mga rebelde lalo na sa mga barkong pangkomersyo. Kaugnay nga nito ay ayon pa mismo sa salaysay na inirelease ng White House ay sinabi dito ang kanilang malinaw na mensahe para nga sa dagli ang pagwakas ng mga Houthi sa mga illegal nitong paglusob at pagdetene sa mga barko at mga crew ng ilang mga shipping lines na kanilang kinukubkob. Dagdag pa sa pahayag na tiyak na mananagot umano ang mga Houthis dahil sa patuloy nitong pagbabanta para sa buhay ng ilan at pagkaantala ng global economy pati na rin ang malayang pagdaloy sana ng komersyo lalo na sa kritikal na daanan sa karagatan na nasa bahagi ng rehiyon.
Sa mga katagang nasambit ay halos lantara na ngang ipinahihiwatig dito na sa ngayon lalo na't nagpapaligid-ligid lamang sa lokasyon ang submarino ng US na USS Florida habang nakahanda ang sandata nitong mga upgraded na Tomahawk missiles ay mas makabubuti na nga lang para sa pamunuan ng mga rebeldeng Houthis na mag-isip-isip na o kaya'y tuluyan ng itigil ang kanilang illegal na mga pag-atake bago pa lubusang pakawalan muli ng US ang tunay nilang puwersa sa pamamagitan ng isa sa kanilang panggunaw na submarino na USS Florida na mula pa naman sa hanay ng mababangis at tunay na malalakas na mga Ohio-class submarines.